Yes, good morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mabangpalang araw sa ating lahat sa mga sulok man tayo ng ating mundo. Either umaga dyan, hapon o gabi, sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. At sa mga kabayan natin na merong sakit, sana gumaling na tayo. At importante mga kabayan ay hindi tayo mawala ng pag-asa at sa mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw, okay? Well, siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So, magandang buhay sa ating lahat. So before tayo mag-start mga kabayan, well siyempre, i-greet muna natin po ating mga kabayan, mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. So happy birthday po sa lahat. Isa po sa pag-usapan mga kabayan, alam nyo na hindi ko kasi napakita dito yung tungkol po dito sa paghamon ni FPRRD dito kay Speaker Martin Romualdez na magpa-audit mga kabayan tungkol kasi dito sa confidential funds. Yes, di ba hinamon po, pero hindi ko kasi nabalita dito kasi nga medyo naapakan po na ibang mga balita mga kabayan. Ngayon, pag-usapan natin yan. Bakit? Kasi meron pong sumakay mga kabayan na dating opisyal dyan po sa Malacanang na pinatalsik po ni BBM kasi merong ginawang kabulastugan. Yes, nabuhay mga kabayan at meron siyang hamon rin dito kay Speaker Martin Romualdez. Pag-usapan rin po natin mga kabayan. Ito rin tungkol po sa alleged corruption dyan sa LTFRB kasi gustong ipapatawag or dadalhin doon sa Senado para magkaroon dito ng Senate inquiry sa Senado mga kabayan. Dahil marami kasing duda dito, yung biglang pagbaliktad or biglang pag-atras po ng yung whistleblower na si Jeffrey Tumbado. Medyo nagtataka kasi ng mga kabayan yung mga senador kaya ipapatawag siya para malaman po kung bakit siya dito biglang umatras at para malaman din po dito kung meron man talagang korupsyon na nangyari dyan sa LTFRB. So syempre ipapatawag po si Teofilo Guades at saka itong si DOTR mga kabayan. So pag-usapan rin po natin, ito rin nangyari po na hacking incident dyan sa PSA. Di ba napag-alaman natin na hindi lang po sa PhilHealth nangyari yung hacking mga kabayan, pati rin po yung PSA. Alam niyo ba na tama po si Sir Ivan ang ating opinion at ating analysis? Yes, tama mga kabayan. Di ba sinabi ko na before yung incident po dyan sa PhilHealth, that is may malaking posibilidad po na inside job po yun. Kasi ma-analyze naman natin yan na di ba sabi lang nawalan po sila dito na protection dahil ang kanilang antivirus ay hindi kasi activated mga kabayan kasi nga yung subscription po ay medyo expire na or medyo yung expire na talaga ang kanilang antivirus kaya wala sila ditong protekta mga kabayan. So ang sabi rin po doon tungkol sa PSA, nagtataka sila bakit daw nakapasok at merong na-embed na isang file or isang applications kaya nagawa ditong i-hack po yung system po ng PSA. So ang sinabi po ito ng mga experts, baka meron dang posibilidad na inside job mga kabayan. Diba? Sinabi ko yan na malaking posibilidad ang inside job dyan. So ito po inibestigahan po at yung mga nakita dito na iba pang posibilidad, ipapakita natin yan mamaya mga kabayan. Kaya sa pag-usapan rin po natin, alam nyo yung mga kabayan natin, hindi kasi natuto na dito sa mga scamming, sa mga investment scam, marami pa rin po ang nag-i-invest mga kabayan. Tungkol dito, di ba lately lang, the other day or how many days na ba? Tungkol dito sa kay Yexel Sebastian at saka yung kanyang kinakasama na si Mikey Agustin, di ba na meron sila nakuha dito na worth 200 million pesos na na-scam doon po sa mga kabayan natin. Meron po yung na-scam mga kabayan na worth 100 million. Yes, 100 million. At dahil po ito sa isang cryptocurrency mga kabayan. At di ba, pakita natin yan mamaya. Siyempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi itong meron dalang bawab ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Sa mga kabayan, before na mag-start, well, siyempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist.
At syempre, nandyan din po makabayan nating DDS all over the world. Harito na makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat po sa Unit Team supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to ni Sir Ivan, mga suki din sa ating channel. Thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At sa mga kabayan, thank you rin po sa mga kabayan natin, mga solid viewers na lagi pong nagla-like sa ating mga video or upload every time na meron tayong bagong vlog, mga kabayan. So thank you po sa laging nagla-like. Tinatawag natin sila mga likers, mga kabayan. Alam nyo, gusto ko yung effect po na every time na mag-like tayo, dyan po sa ating like button, maganda yung animation, mga kabayan. This nakita ko na po na may instance na magiging tataas lang po yung kamay, mga kabayan. Meron pong instance na parang magko-color po, bibilog yung mismong like button, mga kabayan. Napansin ba natin yan? So good job dito sa YouTube. Magandang animation, mga kabayan. Welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Mga kabayan, meron na po akong sasagutin sa ating mga previous vlogs kasi meron kong nabasa doon. Sabi nila, Sir Ivan, hindi ko maabutan ang inyong live. Bakit hindi daw nila makita aking live, mga kabayan? Dito po sa mga bagong pasok sa ating channel, hindi po nagla-live si Sir Ivan. Yes, hindi po ako nagla-live. Ang ating mga upload dito, puro yan pre-recorded. Pre-recorded ho yan. So anytime, pwede nyo po makita ang ating vlog. So no problem ho yan. Kahit late man kayo or on time man tayo, no problem ho yan, mga kabayan. Anyways, hindi naman tayo live, okay? So kayo yung mga sinasoutout natin dito na mga accounts, yung mga viewers natin, mga solo viewers at yung mga silent natin, yan po ay galing sa ating previous vlogs. Yung latest vlog, mga kabayan. So doon po ako nangunguha po ng mga sinashoutout natin. So clear na ba sa lahat? So kung marami kayong mga na-comment sa ating last vlog, so malaki po ang chance na kayo po yung ma-shoutout sa ating vlog ngayon, mga kabayan. So damihan po natin sa ating pag-like, okay? So una po sa ating pag-uusapan, mga kabayan, well, good vibes muna tayo para maganda po ang ating energy. Sino ba dito ang mahilig po ng anime? Or sino ba dito ang mahilig po ng cartoons, mga kabayan? Baka kasi hindi po maintindihan ng ating mga senior citizen dito na ano po yung anime or ano po yung manga. Ang anime kasi, mga kabayan, yan po ang ginagamit na term doon sa Japan, pero tayo mga Pinoy, nasanay kasi tayo na tawagin yun na cartoons. So sino ba dito ang mahilig po ng cartoons or anime? At sino ba dito ang nakaalala ng Ghost Fighter, mga kabayan? Very sikat ho yan na cartoon sa mga batang 80s, mga batang 90s, kilalang kilala po yung Ghost Fighter na yung pinagbidahan, di ba? Nila ni Eugene, nila ni Alfred, ni Vincent at marami pang iba. Ano yung, mga kabayan, ngayon ko lang nalaman na iba pala yung title ng Ghost Fighter doon sa Japan. Kasi siyempre original ho yan, Japan, mga kabayan. Ang title ho yan doon ay Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho ang title niya, mga kabayan. Pero sa Pilipinas, nung ipinalabas yan, Ghost Fighter ang pangalan, mga kabayan. So, siyempre, pinalitan rin po yung mga character name. So, naging Eugene, Vincent, Alfred, at saka yung iba. Pero doon sa Japan, mga kabayan, iba ho yan. Alam nyo, very nostalgic yan sa akin. Bakit? Siyempre, mahilig po ako sa Ghost Fighter, mga kabayan. At saka, I'm very excited to announce that this coming December 14 po, ipapalabas na sa Netflix, mga kabayan. At hindi na po cartoons. Live action na po sa Netflix. So, talagang excited po si Sir Ivan. At very memorable ho yan. Bakit? Noong nag-aaral pa ako doon sa Cebu City, mga kabayan, siya nga pala, shoutout po sa taga Cebu City, taga Mandaue City. Diyan po ako nag-aaral sa University of Cebu Main Building, mga kabayan. Di ba yung main gate and nandyan po sa Santiago Street? At saka yung back gate nandun po sa Colon Street. Doon po sa main gate, mga kabayan, sa Santiago, doon kasi ako nagtatambay. Sa in front po, sa main gate, meron kasing tambayan doon, isang kainan po na siupaw, mga kabayan. At saka yung mga ari po ng siupawan ay mga insect family. Pero mabait sila, mga kabayan. Doon sa gilid po ay merong office supplies kung saan doon ako palagi nagpapasirox, mga kabayan, o napakape. Bakit Xerox? At sa gilid naman po, isang building, puro ho yan, internet cafe. So, sino ba itong nakakalala po? Okay, doon po sa siupawan, doon ako nagtatambay, mga kabayan. Lalong-lalo na
Kapag malapit na po ipapalabas yung Ghost Fighter, kasi nung naalala ko, that is 6 o'clock po sa gabi yung Ghost Fighter ipapalabas. So 5:30 pa lang mga kaabayan, nandun na po ako sa Shoppa 1 magtambay. At hinintay ko po yung Ghost Fighter. At after po sa Ghost Fighter mga kaabayan, Dragon Ball po ang kasunod. Diba? Dragon Ball po ang sunod. Kasi meron akong klase po sa gabi mga kaabayan, 7 o'clock sa gabi, may klase po ako sa UC Main. So very nostalgic talaga. Nagtatambay kami doon kapag Ghost Fighter na. Ang ingay po ng mga estudyante ng UCMN mga kabayan. Pero walang problema ho yun sa nagtitinda po ng siopaw. Gusto nga nila parang bibo talaga. Minsan nga pinapakain kami doon ng siopaw mga kabayan. Manood lang kami ng Ghost Fighter. Kasi gusto rin po ng pamilya na in-check yung Ghost Fighter mga kabayan. So very nostalgic po. So inuulit ko, this coming December 14, my birthday, ipapalabas po sa Netflix yung Ghost Fighter mga kabayan. Okay? So punta naman tayo dito sa medyo not so good na balita mga kaabayan, very sad news tungkol dito sa nangyari po sa kababayan natin na kasama po dun sa namatay sa conflict po ng Israel versus po sa Hamas mga kaabayan. Ang Pinay na si Angeline. Kasi siya po isa kasama dito sa namatay po na 2 Pinoy doon sa Israel. Pinatay po si Angeline mga kaabayan. Alam nyo, kasama po ang kanyang alaga. Kasi si Angeline siya po caregiver at marami talaga ditong humanga po sa kanyang ginawa mga kaabayan. Very heroic po. Bakit? Yung kanyang matanda po na pasyente, hindi niya iniwan mga kabayan. Kahit nagbakbakan na doon at hanggang matagpuan sila dito ng Hamas na grupo, sila'y pinatay mga kabayan at hindi niya iniwan po ang kanyang pasyente. Tingnan nyo yung loyalty niya mga kabayan. Babasahin ko lang po yung balita. Pinay nurse na hindi iniwan ang pasyente kasamang pinatay sa Israel. Ito po yung konteksto mga kabayan. Babasahin ko lang po. Hinangaan sa mundo ang isang Filipina nurse na hindi iniwan ang kanyang matandang pasyente kahit may pagkakataon siyang makatakas, kaya kasama siyang napatay ng militant group Hamas na umatake sa Israel. Sa kanyang ex-account, binigyang tribute ni Jerusalem Deputy Mayor Flor Hassan Nahum ang Filipina nurse na si Angeline Aguirre. Napakita raw si Angeline ng unbelievable humanity at loyalty dahil mas piniling manatili sa tabi ng kanyang alagang si Nira sa kibbutz Kefar, Gaza in the face of evil. Magkasamang pinatay sina Angeline at Nira ng Hamas mga kabayan. So yan po'y nakalungkot talaga. Bakit naman po isinali dito yung mga civilian mga kabayan? Wala lang pong ginagawang masama ho yan. Yung Hamas group, kung kontra nila yung taga-Israel, dapat yung military na po ng Israel ang kanyang tinira dito. Bakit dinamay pala dito yung mga civilian mga kabayan? Dapat kortin yung mga gunggong na yan. Dapat ubusin niya mga gunggong na yan mga kabayan. Nakasakit talaga Alam nyo, yung binasa ko po yung balita na yan, talagang naluha ako mga kabayan. Naawa talaga ako sa kababayan natin ng OFW. Bakit? Siyempre walang siyang ginawa dito. Nagtatrabaho na po ang kababayan natin doon sa Israel mga kabayan. Pero idinamay nila. So for me, tama lang po na tumulong na dito yung US sa Israel mga kabayan. Di ba tumulong po yung US? At saka alam niyo, nakalungkot rin po nung nabasa ko rin po yung balita tungkol kay PBM kasi nakausap niya yung pamilya ni Angeline at pati rin pong isang namatay po na Pinoy mga kabayan, kinausap po ni PBM yung pamilya. At ang sabi po dito ni PBM sa kanyang statement, "Last night, I made 2 of the most difficult phone calls I've had to make as president. The nation is one in grieving with the families of the Filipinos who were killed in the attacks on Israel." So talagang nakakalungkot mga kabayan. So ako po'y handsalute talaga dito kay Angeline. At saka sa kababayan rin po natin na nadamay doon sa OFW, talagang mga kababayan hanga-hanga sa Sir Ivan. Yan po ang Pinoy. Hindi po yan ang iiwan mga kababayan basta-basta. At saka yung loyalty po ng Pinoy, hindi rin po yan basta-basta. So dito po kay PBM, ipag-pray ho natin. At saka mga kababayan natin, ipag-pray ho natin yung mga kababayan natin ng mga OFWs doon sa Israel mga kababayan. Na sana nasa mabuti sila na kalagayan at saka nasa safety rin po sa mga kababayan. Okay? So ipag-pray ho natin. At kay PBM, good job po kay Sir PBM. Kaya kinuntak niya kagad mga kababayan. So ang ayon po doon sa balita, babasahin ko lang po. PBM, tiniyak ang lahat ng suporta sa pamilya ng 2 napatay na Pinoy sa Israel. So yan po yung nakalungkot mga kababayan. So anyways, dyan naman tayo sa ating next topic. Pag-usapan ho natin itong tungkol po sa hamon ni FPRRD. Doon po kay Speaker Martin Romualdez na kung saan kung may plano siya dito na tatakbo daw ng presidente itong si Romualdez mga kababayan, dapat magpa-COA audit muna siya. Hinamon niya na magpa-audit mga kababayan.
So before ko ipalabas sa aking opinion, aking analysis po sa sitwasyon mga kabayan, sa nangyayari, ipapakita ko muna sa inyo yung balita. So for more details, let's watch this! May hamon ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lahat ng mambabatas at Commission on Audit kaugnay sa pag-question sa confidential at intelligence funds ng civilian agencies ng pamahalaan, kabilang ang Office of the Vice President at Department of Education na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Si Ina Mortel sa report. Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel. Ito ang hamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga mambabatas na pilit na pinag-iinitan ang confidential at intelligence funds ni Vice President Sara Duterte at ng iba pang civilian agencies ng pamahalaan. Matatanda ang kinwestiyon ng mga makaliwang mambabatas ang paggagamitan ng confidential fund request ng Office of the Vice President at ng Department of Education na parehong pinamunuan ni VP Sara. Maliban dito, kinwestiyon din ang ibinigay na pondo ng Office of the President sa OVP noong December 2022 kung bakit mabilis itong nagastos ng OVP. Kaugnay nito, hinamon din ng dating Pangulo ang Kamara at Commission on Audit na maglabas ng report kung sino ang may malaking pondo at kung paano winaldas ang pera ng bayan. Maghigi ako ng audit. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody, from the farmer to the businessman, to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman, that we all demand that we open the liquidation. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. And I will demand the COA, because if the COA will not do it, then I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera sa Pilipinas. Ikaw, Franz, kayo nga komunista dyan sa Congress. Yung mga left, how did you spend the money all this year? Samantala, sinabi din ng dating Pangulo na batay sa kanilang pag-uusap ng anak sa Davao City, ang layunin sa hiling na confidential funds ng DepEd ay para palakasin ang Preparatory Military Training o PMT sa high school at ibalik ang Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC. Gamitin niya sa mga PMT, palakasin niya sa high school, pati ibalik talaga niya yung ROTC, ipilit niya. So make it compulsory. But that would be a long process kasi matagal na kasing nawala yung compulsory ROTC. So sabi niya pa, I would like to have a soft landing. Kasi ayaw ng mga bata. Alam mga bata, gusto inom, suroy, ganon. Hindi na alam yung at least a little amount, space and time na magkaroon sila ng sense of love of country, ganon. So papasok ito sa ROTC. Ang sinabi niya, ngayon, hindi ito madalaki, mapilit ka agad. You have to have a soft landing. Sabi niya, seminar muna bago sa enrollment o dalhin sa kampo yung mga bata, field trip muna nila, continuous yan para makita ng mga bata kung ito yung mga kanyo natin, yung pahawakan sila ng tangke de guerra, gano'n. Pasakayin sila sa eroplano. Yun ang plano niya. Sa kabilang banda, hindi naman maunawaan ng dating Pangulo kung bakit pinupolitika ang anak nitong si VP Sara. Ayaw ko kung bakit. Ano niya si Inday. Si Inday naman,
is perceived to be a good candidate. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung vice president. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. This Romualdez, speaker, yan ang sige bigay ng congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because the speaker is poised to be or to run for president. Well and good. Gusto ko ikaw ang mapresidente. Kasi noon kaibigan kita, wala pa yan si Marcos, nakakampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. I was not thinking of my daughter. Perceive lang yan siya to be a good candidate. Pero tuluyan ko na, ikaw na, Romualdez. Okay, to be fair sa dalawang mga kabayan, to be fair dito sa mga Duterte, asa dito sa kay Romualdez, ako bilang Pilipino at bilang taxpayers, agree rin po ako na ipa-audit yung Congress mga kabayan. Okay na okay ho yan, ipa-audit po para malaman natin kung saan dito gagamitin po or saan nila ginamit ang kanilang budget noon. Yung mga convey mga kabayan ng mga budget. Okay ho yan para magiging transparent ho tayo. I think wala naman yung masama na malaman po kung saan ginamit dito yung confidential funds. Ang hindi ko lang maintindihan ng mga kabayan, bakit nanawagan po dito si FPRD sa mga COA auditors? Nasamantalang doon po sa kanyang panahon, like for example sa year 2021 mga kabayan, diba, alam mo natin sa balita na itong mga auditors ay parang meron siyang threat dito na, na binigay mga kabayan, diba? Gusto niya ipakidnap, gusto niya ipa-anon dito. At saka meron yan sa balita, ipapakita ko lang sa inyo. Like for example, dito po sa, sa mga, kaysa sinabi po ni, ni FPRD na yung mga auditors daw ng COA or yung mga state auditors, mga corrupt na sila mga kabayan. Ayon sa balita, this is last 2021, August 31, 2021, Duterte accuses state auditors of corruption. At dito pa, dahil nga galit siya dito sa mga auditors, sabi dito ng balita po ng Al Jazeera, Duterte wants state auditors kidnap and, alam niyo ba, kayo lang po ang magbasa mga kabayan kasi alam niyo lang po sa medyo ibang color red flag ho yan sa, sa platform eh. So ayaw ko lang basahin ho yan kasi medyo foul yung word niya mga kabayan. Diba? Ayaw na ayaw po dito ni FPRD sa, sa mga auditors. Bakit ngayon? Bigla siya nagka-interest dito sa COA mga kabayan at ipa-audit dito na yung confib funds ng ng Kongreso. 'Di ba? Parang hindi din naging fair eh. So for me lang ha, alam nyo si Sir Ivan maka Duterte rin po ako, at saka maka Marcos rin po ako. Dito lang po sa gusto niyang ipa-audit yung si Speaker Romualdez at saka yung Kongreso, will agree talaga ako doon. Ako, agree ko doon na lahat po ng mga mababatas dapat i-audit mga kabayan para fair ho yan. Like for example, lalong-lalo na kapag si Speaker Martin Romualdez ay tatakbo po ng higher positions or magiging presidente, dapat magpa-audit sa mga kabayan para makuha niya yung trust ng ibang kababayan natin, yung ibang mga tao po. Okay ba kayo mga kababayan? Di ba? Dapat magpa-audit for me. Ngayon, may nagpaipal mga kababayan. Ano ba kung sino? Ito pong si Attorney Vic Rodriguez. Biglang nabuhay. Biglang nabuhay si Vic Rodriguez. Sabi pa niya dito, sinakyan niya yung sinabi po ni FPRD. Sabi niya, full and transparent audit now. Kasama ako sa pagtindig ni dating Pangulong Duterte at panawagan sa lahat ng Pilipino na kalampagin ang COA na magsagawa ng isang buo, patas, bukas at makatotohanang audit kung paano ginastos ang pera na nagmula sa kaban ng ating bansa. Simulan ang pag-audit sa tanggapan ng House Speaker Martin Romualdez. Hands off on public funds. So hinamon niya mga kabayan. Alam nyo, hindi na sana ito mag-ingay po si Vic Rodriguez. Bakit? Kasi hindi na po siya dito mapagkakatiwalaan mga kabayan. Kaya nga siya sinibak po sa pesto, tinanggal po sa Malacanang kasi meron siya itong ginawa po na kabulastugan mga kabayan. So nagalit sa kanya si BBM, siya po itinanggal. Nagpapaipal mga kabayan. At ito po
po'y sinakyan po ng mga kalyado niya, sila si Hitad, si Maharlika, at saka itong si Gagong Lipunan. Abay, grabe po pangmabaso. Talagang chinir up na dito si Vic Rodriguez, mga kabayan. Walang kwenta yan. Pero for me, agree po ako sa sinabi ni FPRD na dapat magpa-audit po yung Kongreso, magpa-audit po si Speaker Martin Romualdez, mga kabayan, di ba? So anyways, dyan naman tayo sa ating next topic. Pag-usapan na natin po itong posible na inside job na nangyari dyan sa pag-hack ng PSA, mga kabayan. At dito po ay talagang tama ang ating analysis. Di ba sinabi ko kahapon na possible po dito yung mga hacking incident, yan po inside job, mga kabayan. So for more details, let's watch this. Posible raw na may inside job sa panghahack sa website ng Philippine Statistics Authority. Sabi pa ng isang eksperto, mga bagitong hacker ang maaaring may pakana. Nasa frontline ng balitang niya, Simon Gualvez. Posibleng mga lokal na hacker lamang ang umatake sa system ng Philippine Statistics Authority o PSA. Yan ang tingin na ahensya sa paggulong ng investigasyon. Malabong ang Medusa ransomware group din nila na umatake sa PhilHealth ang may pakana ng PSA data leak. Pero kahit mga local hacker, nagawa raw lagpasan ng mga itong antivirus ng kanilang system. Nakapag-inject siya ng isang file, in which case that pave a way to enter a certain facility. Bago yan, sinabi na ng PSA na hindi damay ang Philippine Identification System para sa National ID, pati nga ang civil registry kung nasa ng mga datos ng birth, death at marriage certificates. Siniguro ng PSA na tanging CBMS lamang ang napasok ng hackers. Laman nito ang demographic information kung saan nakalagay yung mga katangian ng populasyon gaya ng mga pangalan, edad, address, maging financial status ng kada individual na may tuturing pa rin umanong sensitibong mga detalye. Tingin naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT, may inside job sa naganap na panghahack. Hindi raw kasi nabubuksan ng publiko ang system na napasok. Bagay na sinang-ayunan ng PSA. Hindi po natin tinatanggal ang posibilidad na merong inside job. Although ang lumalabas po ngayon base sa mga post at information na natatanggap natin at naiimbestigahan natin na ito ay outside the staff and the employees of the PSA. Sabi naman ng IT expert na si Art Samaniego, mga bagitong hacker ang nasa likod ng data leak sa PSA. Ang pakay lang nila, mang trip. Nangahack sila for fun. So kasi natutuwa sila na papasok nila yung system, gusto nilang ipakita sa mga tao na kaya nilang gawin at niyayabang pa nila na kaya nilang gawin. Sa gitna ng mga insidente ng hacking sa mga government agency, ipinakita rin ni Samaniego sa News 5 ang tila propaganda ng hacker sa dark web. Tila ipinalalabas raw nila na madaling mapasok ang mga system ng ating pamahalaan. Pero tingin din ni Samaniego, maaaring may nagpabaya pa rin sa PSA. Kung updated yung antivirus nila, maaaring napigilan yung attack, yung malware na to. Pero hindi updated. Tingin din niya, may iba pang ahensya na biktima ng hacking. Bunsod ng sunod-sunod na insidente ng panghahack, nananawagan ng DICT na huwag alisin ng kanilang confidential fund. Unfortunately, we have to experience all these attacks left and right for us to understand the magnitude of the problem. And para makita ho yung importansya sana na makapag-procure tayo ng sistema, unang-una makapag-procure tayo ng system at ng software and hardware to address these problems as a nation, as one government. And sana magagamit din yung confidential funds na yan to upskill yung mga cybersecurity experts natin. Natawa mong kabayan, bakit? Di ba sinabi ko kahapon na baka ito inside job kasi nga di ba tinanggalan po o hindi po iniprobahan ang hiningi po na confidential funds ng taga DICT or baka gawa-gawa lang po ito sa mga kilala po ng DICT, mga kabayan, dahil nga para maprobahan po dito ang kanilang confidential funds. Di ba sinabi ko yon? So sakto po ang ating analysis. Hindi kaya merong taga DICT ang nanood sa atin? Joke lang, joke lang. Alam nyo, mga kabayan, ma-analyze naman kasi yan yung situation. So, diba, tingnan, critical thinking lang po
po tayo at saka pag-isipan natin yung sitwasyon. Malaking posibilidad po na inside job po yan at baka connected po ito tungkol po sa confidential funds mga kabayan. Kaya nangyari po yung mga hacking incident. Kasi kapag ganyan na meron pong makita yung gobyerno natin na sunod-sunod po yung hacking incident at saka maisip po ng gobyerno natin na hindi po safe yung yung cyber security natin dyan sa Pilipinas. So siyempre mapipilitan dito yung gobyerno natin na i-approve po yung hiningi nila dito na confidential funds. So, di ba? Di ba? Sakto tayo eh. Naka-check si Sir Ivan. So, anyway, siya nga pala, sana papalitan lang po yung mga IT nila dyan sa PSA. Marami pong magaling kayo ng mga IT mga kabayan. Di ba? Marami pong magaling. So dapat palitan lang po yan. Tsaka pati rin po din sa PhilHealth kasi napakalaki po na controversial ang kailang ang ginawa dito. So dapat lang talaga sila ito'y medyo pitikin na po ng konti mga kabayan at sana papalitan rin po. Kung hindi mo sila papalitan, meron po itong ipasok po ng mga magaling rin po yung mga ITs dyan sa Pilipinas. Siyempre makatulong rin po sa ito. Lalong-lalo na yun sa mga ITs po na nagtambay mga kabayan. Kahit mga nagtambay po ng mga ITs, marami pa rin pong magaling dyan. At meron namang kakilala si Sir Ivan. Every time po na merong kailangan mga kabayan, nagtatanong ako dun sa aking kaibigan na ITs. Siyempre, hindi naman tayo ganun po ka-expert sa mga IT systems. Kapag meron akong hindi alam mga kabayan, magtatanong po ko sa kanya kasi meron siyang business rin po about to sa mga ITs, di ba? So, okay. So, forward naman tayo po sa ating next topic. Pag-usapan natin mga kabayan, itong tungkol po sa korupsyon dyan po sa LTFRB, alleged corruption po. Dyan po sa LTFRB kasi nga dadalhin na po itong issue na to doon po sa Senado mga kabayan. Kasi marami itong nagdududa kung bakit biglaang bumaliktad or umatras itong whistleblower, itong si Jeff Tumbado mga kabayan. Di ba meron siyang dala dito na mga ebidensya, meron nga mga audio recording, meron na mga screenshots, pero bakit siya biglang bumaliktad? Yan po ang gustong malaman po ng mga senators natin. At saka siyempre, dapat rin po itong imbestigahan itong si Guades at saka itong DOTR para malaman natin kung meron ba talagang korupsyon nangyari dyan sa LTFRB mga kabayan. So, for more details, let's watch this! Duda ang ilang senador sa biglang pagbawi ng dating opisyal ng LTFRB sa mga binunyag niyang korupsyon umano sa ahensya. Pinaiimbestigahan na yan sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Posibleng umabot sa Senado ang isyu ng korupsyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kahit binawi na kahapon ni Jeffrey Tumbado, dating executive assistant ni suspended LTFRB Chief Teofilo Guades, ang ibinulgar niyang korupsyon sa ahensya, paiimbestigahan daw ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang aligasyon kung walang titingin sa issue. Nauna nang humingi ng tulong sa National Bureau of Investigation si Transportation Secretary Jaime Bautista para mag-imbestiga sa aligasyon. Tuloy daw ito kahit nag-recant si Tumbado. Pati ang biglaang pagbaligtad ng dating LTFRB employee gustong silipin sa Senado. Ayon kay Senator Grace Poe, kaduda-duda ang pag-retract ni Tumbado. Dapat daw malaman ang tunay na dahilan nito. Dapat daw siyang kasuhan kung walang basihan ang kanyang mga aligasyon. Dapat ding tignan kung meron mang nag-udyok sa kanyang bawiin ang kanyang mga sinabi. Dagdag pa niya kung may usok, malamang may nasusunog. Nauna nang pinasususpindi ni Poe ang PUV Modernization Program habang hindi natutuldukan ang isyu ng korupsyon sa LTFRB. Pero tutol sa suspensyon ang bagong transport group na Pro Movers Transport Alliance dahil baon na raw sila sa utang. Nasa 2 to 3 million pesos na raw ang halaga ng nautang o nagastos ng mga kooperatiba ng driver at operator para sa mga bagong unit at upa sa mga terminal. Yung facilities po namin saan? Yung mga terminal na sinasabi nila na kailangan namin, ginawa po namin. O ano po mangyayari sa amin? Back to zero. Nalubog po kami sa utang. Nagpagawa po kami ng opisina. Nag-share-share po kami bilang mga operator. Nag-share-share po kami, mga driver o ano. Nag-share-share kami para kami makabuo ng isang kooperatiba. Yan naman po ang kailangan, di po ba? Tapos hindi na tuloy-tuloy. Nananawagan din silang maibalik na si Guades sa pwesto dahil kahit kailan ay hindi raw ito nangikil sa kanila. Yung mga milyon-milyon na sinasabi, malabo sa pasabak sa sabaw ng posisyon. Hindi po totoo yan. Even single sales nga, wala po kaming inabot. 2,000 ang miyembro ng grupo at hindi raw sila sasama sa ikinakasang tigil pasada ng Manibela sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
Kaugnay ng balitang yan, iniutos na ng Department of Justice ang pag-iimbestiga sa maring korupsyon sa LTFRB. Yan ay kahit binawi ni dating LTFRB official Jeffrey Tumbado ang mga binulgar niya. Ipapatawag daw ng NBI si Tumbado. Malaki rin po na posibilidad mga kabayan kung bakit bumaliktad po itong si Tumbado. Baka hindi po totoo ang kanyang mga hawak na ebidensya at baka gawa-gawa lang niya mga kabayan. At kasi ito'y sinakyan po ni Balbuena. Siya nga pala, meron kasi nagtanong sa ating last vlog. Sabi niya, Sir Ivan, totoo ba na itong si Balbuena or yung Manibela ay connected dito sa mga leftist? Sabi niya, according ho yan sa laban kasama ang bayan mga kabayan. Sinabi ho yan ni Ka Eric na ito pong grupong Manibela, di ba sila po supporters po ni Lini Lutang, mga Pinklawan. And aside from that, sabi po ni Ka Eric, sila daw connected dito sa mga salot ng lipunan mga kabayan. So, kilala niyo po kung sino po yung mga salot ng lipunan, yung mga PNA. Yes, sila po connected daw ayon kay Ka Eric, okay? So, dapat lang nadalhin itong issue nito doon po sa Senado para magkaalaman ng lahat mga kabayan kung meron bang katiwalian, meron ba itong korupsyon na nangyari dyan sa LTFRB at saka dito rin po sa DOTR mga kabayan. Okay, so bago tayo mag-jump sa ating next topic mga kabayan, isa-shoutout natin po ating mga silent viewers at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Siyempre, hi po sa lahat ng mga silent viewers. Nandito sa ating lista mga kabayan, isa-shoutout natin si Maiti Baiza, Virgilio Villanueva, Amy Joaquin, Marcos Hernandez, Lolita Banayanes, hi to Susan Estrella, biyahe ni EJTV, hi to Victoria Marie Novel, nandyan rin po si Shane Sibal, Margarita Iglesias. Siyempre, isa-shoutout po natin ating mga channel members, sila si Ryan, Cosmo Defender, Pusong Inami o Sis Queen, Fizz Calante, Russell Terroel, Via Bibar, and Mel Grace Holmes. Hi to Jess Tubtub, Dore Arminion from Arminion Family. Shoutout daw sa Arminion Family na nandyan sa Maasin, Southern Leyte. Hi to Arsenio Lucarinas na nandyan sa Santa Ana, Manila. Hi to Evangeline Atienza and Lourdes Chan na nandyan sa Kuala Lumpur, Malaysia. Shoutout rin natin si Rita Mahia, Jeriel and Jimboy Tulin from Rodolfo Ranada Rabor. Hi to Erickson Miguel and family. They're watching in Hawaii. Nandyan rin po si Ma'am Eva Narita from Chiba, Japan. I-shoutout natin si Ma'am Ryan from Virginia, USA. Hi to Carclia, Sensitive Beer, Redler, Trexie, Carmen, Lely, Judy, Ridwan, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. Hi to Sir Edie Piñano from London. Nandyan rin po si Jillian Quezon, Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian, si Hasmin at Nayday, Lemuel Pasco, Barkadahan Forever FM, and hi to Jima Ramirez, Emi Sarino, Maritel T, Elsie Adaman, Marian Syoko, and hi to Sir Leonardo Manansala. Pag-uusapan natin makabayan at ipapakilala ko dito yung gray ship natin ng Philippine Navy, yung Davao, BRP Davao del Sur, na kung saan ito na po ang gagamitin sa next resupply mission makabayan. Para po siyempre hindi para po ma-intimidate po dito yung PCG, yung China Coast Guard makabayan, kasi nga may pagkabuli sila dito at palagi pong binablock at magkakaroon dito ng habulan doon sa papunta po sa Sierra Madre makabayan, di ba? Binablock po yung yung ating supply boat, palagi hinaharang at nagkaroon dito ng dangerous maneuver at yun po delikado makabayan. So dapat lang dadalhin po itong gray ship natin para naman po matakot itong taga China kasi sumusobran sila makabayan. So for more details, let's watch this. Eksklusibong pinasilip sa News 5 ang BRP Davao del Sur. Yan ang modernong barko ng Philippine Navy na gagamitin sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. May bagong belta naman ang China sa Pilipinas. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Dito nakadaong sa Puerto Princesa City sa Palawan ang BRP Davao del Sur. Kinomisyon ito ng Philippine Navy noong 2017. Nasa 500 tao ang kapasidad nito. Bukod sa maritime patrols, gagamitin din ang naval assets sa resupply mission sa mga isla sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. It is one of the largest vessel ng Philippine Navy natin that can conduct multifarious military and non-military operations. Right now, we are at Western Command Joint Operations Area and nandito kami to increase our naval presence. We will do our best to protect yung territorial integrity and of course maintain our sovereignty.
Agad na mapapansin ang lawak at taas ng barko na angkop sa pangunahin nitong misyon na magkarga ng mga sasakyan at gamit ng militar. Meron itong flight deck na halos kasing laki ng isang basketball court kung saan kayang mag-landing at take-off ang hanggang 2 helicopter. Sa magkabilang gilid naman ng barko, nakahanda ang 2 rigid hull inflatable boats. For military operations, we have the Sea Leaf logistics run. We can conduct amphibious operations. We can conduct humanitarian assistance and disaster response, search and rescue, surveillance and reconnaissance. We could also conduct flight operations. Ayon sa Philippine Navy, malaking tulong ang BRP Davao del Sur para mabantayan ang ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Sa gitna ng mga hamong kinakaharap sa West Philippine Sea, malaking bagay daw kung madaragdagan pa ang mga barko ng Philippine Navy na magbabantay sa ating teritoryo. Sa well deck ng barko, nakaposisyon ang 2 landing craft utility vessel na kayang magkarga ng mga sundalo at military equipment. Meron din itong amphibious assault vehicle o mga AAV na pwedeng bumiyahe sa lupa at sa dagat. Swak para sa mga tropa ng Philippine Marine Corps. Being an amphibious vehicle is very important given the fact that our country is composed of more than 7,100 islands. Habang naghahanda ang BRP Davao del Sur sa panibago nitong paglalayag, muling iginiit ng China na sila ang may soberanya sa Ayungin Shoal. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, illegal at wala raw bisa ang 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas. Sagot ito ng China sa naging pahayag ng Armed Forces of the Philippines na disputable o katutol-tutol ang claim ng China sa West Philippine Sea. Sabi pa ng China, ang pagsalsad ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay labag din sa soberanya ng China. Noong nakaraang linggo ay matagumpay na naisagawa ng Pilipinas ang resupply mission sa BRP Sierra Madre kahit pati ng kaitong harangin ng China Coast Guard. Hinimok din ng China ang Pilipinas na itigil daw ang mga provocation o paglikha ng gulo sa dagat para raw hindi maapektuhan ang kapayapaan sa rehiyon. Hindi totoo at propaganda lang. Yan ang iginiit ng AFP sa akusasyon ng China na pinaalis daw nila ang gunboat ng Philippine Navy sa Scarborough Shoal. Sa official statement ng China Coast Guard, sinabi nilang ilang beses binalaan ng China ang barko ng Philippine Navy pero hindi sila pinansin. Dahil di raw epektibo ang mga babala, umaksyon na ang China para mataboy ang barko ng Pilipinas. Kinumpirma naman ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. na nasa Scarborough Shoal nga ang Navy ship ng Pilipinas para sa isang maritime patrol mission. Hinamon daw ito ng China Coast Guard pero hindi sila nagpatinag. Nagpatuloy lang daw sa ruta ang ating barko at wala raw nangyaring pananaboy. Propaganda lang daw ang sinasabi ng China. O tingnan nyo, mayroon pang fake news yung taga-China mga kabayan. Black propagandas talaga Sumusobra sila mga kabayan. Napaka-bully pa. So dapat lang talaga asahan rin po yan minsan mga kabayan para ma-intimidate din. Kasi kapag hindi natin yan inaasahan, gagawin at gagawin pa rin nila mga kabayan. Parang gusto lang maghari-harian kasi dyan sa West Philippine Sea, di ba? Okay, pag-usapan natin itong tungkol sa investment scam kasi meron lang po itong scam na worth 100 million mga kababayan. Kasi yung mga iba nating mga kababayan, hindi kasi natuturo mga kababayan. Pero si Sir Ivan natutong talaga ko kasi isa rin po ako sa nabiktima ng scamming mga kababayan. 2 times. 2 times po na-scam si Sir Ivan. So ako po ay natututa at dapat magbabantay ng mga kababayan. Okay? So for more details, let's watch this. Arestado ang isang lalaki dahil sa higit 100 milyong pisong investment scam sa Quezon City. Ang suspect nagbigay ng tseke sa mga namuhunan pero ang tseke tumalbog. Nagbabalik si Hannibal Talete. Hindi na nakapalag ang lalaking ito nang hayinan ng 2 warrant of arrest sa barangay Duyan-Duyan sa Quezon City. Inaresto ang suspect si Christian Cunanan sa mga kasong estafa at paglabag sa batas pambansa bilang 22 o yung pag-i-issue ng mga tumatalbog na tseke. 7 complainant ang lumutang para ireklamo si Cunanan na nag-alok daw ng samut-saring investments na scam naman pala. Ang isa sa kanila nabilog na mag-invest ng 4.6 million pesos sa stock market at cryptocurrency. Nagbigay naman daw si Cunanan ng tseke nang tumubo ang kanilang puhunan. Pero ang tseke tumalbog. Hindi nung masakit sama-sama yung pera namin ng pamilya ko Nanay ko, kapatid ko, pang tuition ng mga anak ko, hindi na namin nabayaran. Di ko alam kung anong meron ka. Sana may konsensya ka pa. Friend siya ng asawa ko. 30 million pesos naman ang pinuhunan ng 4 na magkakaibigan ito para sa itatayo umanong beach property sa Batangas, Nueva Ecija at Aurora. Nangako raw si Cunanan na ibabalik ang pera na may 40% na interest.
Yun, nagbigay kami sa kanya ng pera as our share po dun sa nasabing property. And then, aside po doon, nagbigay din po kami ng pera para dun sa sinasabing call financial po na ginagawa din po niya. Ang checking iniabot sa magkakaibigan, tumalbog din. Sumatotal, higit 100 milyong piso ang natangay ni Cunanan sa 7 biktima. Nanghihikayat po yung taong to ng mag-invest ng katulad sa mga travel agency. Nahihikayat nila kasi malaki nga yung interest, katulad ng 18 to 25% yung interest sa isang buwan. Depensa ni Cunanan, sa stock market at cryptocurrency niya umano ini-invest ang mga pera at hinihintay niya lang itong kumita. Ibabalik niya rin naman daw ang puhunan ng mga complainant. Kapag na gumanda yung market, makakabawi naman. Pag gumanda po yung takbo ulit ng ekonomiya, saka yung market sa trading. Humihingi po ako ng tawad, ng paumanhin. Pinipilit ko naman yung makakaya ko talaga. Nasa kustodiya na ng QCPD Station 8 ang suspect. Alam nyo, mahirap po mag-invest dyan sa cryptocurrency, mga kababayan. Para kasing sugal ho yan. Di ba alam ho natin yan sa mahilig po ito mag-cryptocurrency. Minsan kasi maganda yung market, pero kadalasan, mga kababayan, palagi ka ditong talo talaga. Di ba mahirap po mag-invest dyan sa cryptocurrency. Noon nag-invest rin po ako, mga kababayan, nag-try ako, pero talo talaga eh. So alam nyo, may kung gusto nyo mag-invest, kasi ayaw ko naman dito na magiging bitter, mga kababayan. Kung mahilig talaga kayo mag-invest, dapat doon kayo sa sigurado. Saka dapat i-resist muna natin po. Pero kapag mag-invest kayo dyan sa crypto, palaging talo ka dyan, mga kababayan. Kasi nga yung mga katulad dito sa ng scam, di ba ang ginagamit nila para ma-invest ang pera ho natin, mga kababayan. Like for example, meron siya ditong nire-recruit o meron siya ditong iniimbitahan. Ang kanyang ginawa ito, mga kababayan, that is marketing only. Wala siyang ilalabas doon na pera, kundi ang kanyang marketing lang. Ang pera nyo ang gagamitin niya, mga kababayan. So ang pera nyo, yan po ang kanyang invest doon sa cryptocurrency. So kapag matalo yan, wala na. Sorry, mga kababayan. So ito lang advice ko, kapag tatanungin nyo muna yung gustong mag-invest sa inyo kung saan nyo i-invest yung pera. Kapag crypto, mga kababayan, mahirap po yan. Takbo ka na lang po. Sayang na po ang inyong pera dyan. So anyway, siya nga pala, napag-usapan natin kahapon, mga kababayan, yung tungkol po sa diba, since Friday the 13th tayo ngayon, diba, sabi ko kung naniniwala ba kayo na malas po yung araw na Friday the 13th. Ngayon, sasagutin natin yan, mga kababayan. Alam niyo ba, para sa akin, aking paniniwala tungkol ito sa Friday 13th, hindi ko naniniwala na malas, mga kababayan. Take note, hindi ko naniniwala na malas po yung Friday 13th. Bagkus, ako po naniniwala na meron itong bad timing, mga kababayan. Yes, bad timing po. Alam nyo, yung mga iniwala po na malas yung Friday 13th, marami po, lalong-lalo na yung mga mahilig po magsugal, mga kababayan, talagang takot sila dito na magsugal kapag Friday 13th kasi sabi nila, matatalo daw sila. Yung mahilig po na magsabong, mahilig po mong madyong, at saka iba pang mga sugal, mga kababayan, takot sila sa Friday 13th at hindi sila ito nagsusugal. Dito rin po sa mga kababayan natin na kahit meron sila mga bad experiences tungkol dito sa Friday 13th kasi merong namatay po sa kanilang pamilya at meron pa mga nangyayari po na mga event na hindi maganda, mga kababayan, hindi pa rin po nila iniisip na yung Friday 13th ay malas. So bad timing lang po yung, mga kababayan, okay? So siya nga pala, so today is a Friday and it's a Friday the 13th. So pag-usapan natin, mga kababayan, ito po ibabala sa lahat at para aware po ang lahat, lalong-lalo na yung mga partner natin, mga kababayan. Okay lang ba? Or do you think okay lang ba na mangingalam tayo ng social media ng iba? Ito pa illegal, mga kababayan. So para malaman natin, let's watch this! Pre, paggamit naman ng PC, oh. Sure, sige, tol. Hala, nakikipag-transaction pala siya sa kalabang kumpanya, ha? Pre, ginalaw mo ba yung messenger ko at nag-send ka kay boss ng picture para isumbong ako? Pre, pasensya. Attorney, pinakailaman ng katrabaho ko yung Facebook ko at sinumong pa ako sa boss ko. Legal ba to? Hindi po yan legal. Labag sa batas ang makialam sa personal account ng ibang tao. Ito ay unauthorized access at malicious disclosure na ipinagbabawal ng Data Privacy Act. Ang mga mapapatunayang lumalabag dito ay maaaring makasuhan ng pagkabilanggo ng 2 hanggang 5 taon at multa na 100,000 hanggang 5 milyong piso.
Attorney, isa ako sa natanggal sa trabaho dahil pinakita sa boss ko yung usapan sa group chat na nagsasabi ng hindi maganda patungkol sa kanya. Legal ba na tanggalin kami sa trabaho dahil dito? Legal po yan. Maaaring gamitin na ebidensya laban sa iyo ang mga sinabi mo sa inyong private group chat. Ayon sa Korte Suprema sa kasong Vivares versus St. Therese College noong September 29, 2014, walang reasonable expectation of privacy sa social media dahil ang lahat ng ilalagay mo sa social media ay deemed public kahit private ang setting. Kaya ingat po sa mga pinopost o sineshare ninyo sa social media. Attorney, alam ko yung Facebook password ng boyfriend ko. Kaya nung niloko niya ako, pinost ko sa Facebook status niya ang mga ebidensya ng mga panloloko niya. Makakasuhan po ba ako? Makakasuhan ka dahil sa ginawa mong panghihiya sa iyong ex-boyfriend gamit ang social media. Ito ay cyber libel. Labag sa batas na manira ng puri o manghiya ng ibang tao kahit pa ito ay totoo. Ang paggamit ng social media ay nagpapataas sa parusa at nagiging cyber libel. Ito ay may parusang pagkakulong ng 2 hanggang 6 na taon. Okay, so yan po ating mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang subscribe. Again, maraming salamat po sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Siyempre, thank you so much po sa ating mga silent viewers. Thank you so much. So before natin tapusin ating programa ngayong araw mga kabayan, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dinggin mo, O Panginoon, at sagutin mo ako sapagkat ako'y dukha at mapagkailangan. Ingatan mo ang aming buhay sapagkat ako ay tapat sa iyo. Ikaw ang aking Diyos, iligtas mo ang iyong lingkod na magtitiwala sa iyo. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama.